Lasing na sa alak ang ama ni Raymond. Sundan ko kaya ang asawa ko. Parang biglang kinabahan si Itang Roy. Alam mo naman, kahit medyo tumatanda na tayo, hindi kami basta naghihiwalay ng asawa ko. Inawat ito ng papa ni Selena. Tagay pa tayo, palae. Dapat ay mag-i-enjoy ka. Dahil baka ito na ang iyong huling gabi. Natawa ang ama ni Raymond. Si Balaay naman, walang ganyanan. Alam mo, kahit parang malalaglag na ang balat ko sa lupa, lahi kami ng mahabang buhay. Nagkatinginan ng Tio Rolf at Papa ni Selena. Kakaiba ang mga ngisi nila. Si Tita Luz naman ay nakaramdam na naman ng takot at ewan nga ba kung bakit ginagapangan siya ng kilabot. Nagpaalam siya sa harapan para hanapin ang dalawang anak. Nasaan na kaya ang mga kasama ko? Palingalinga siya hanggang sa makarating ng hardin. Kasunod na pala niya ang tiyuhin ni Selena. Nakita ko ang dalawang teenager na kasama mo. Nawiwili sa pagliliwaliw sa paligid ng villa. Napasaltak si Tita Luz. Ang mga batang iyon talaga. Hindi mapakali. Ano mo pa sila? Mga anak ko. Kaya palalahi kayo ng magaganda. Sa isang byuda na uhaw sa maraming gabi, ang ganoong papuri ay nagdudulot ng kilig at kiliti. Hindi naman, inampas-ampas pa niya sa braso ang lalaki. Agad din namang binawi ng babae ang kamay nang maramdaman ang mahabang balahibo sa braso nito. Umihip ang malamig na hangin. Ramdam ni Tita Luz ang panonood ng malamig na hangin sa kanyang balat. Binigyan siya ng balabal ng lalaki nang mapuna na giniginaw siya. Salamat. Rolf na lang ang itawag mo sa akin. Madali namang nakakagaanan ng loob ni Tita Luz si Rolf. Ngayon lang nangyari sa buhay niya na nawili siya sa isang taong hindi naman madaldal. Sa kagaya kasi niyang mahilig sa kwento, ay hindi pwedeng makaraos ang araw na walang kausap. May paraan si Tita Luz para mapagsalita ang taong hindi naman masalita. Heto nga, at mukhang ibibigay na rin si Rolf ang lalaking inuurungan yata ng dila. Magkwento ka. Gaya ng ano, dinig niya ang tanong nito. Kahit ano, kahit tungkol sa aswang, sa maligno, sa multo. Napakunot ang noo nito. Kahit ano lang, kahit tungkol sa bilya. Ang haba ng, sige na. Bagaman, pikil ay napakwento ang ilang lihim tungkol sa bilya ang lalaki. Ano kamo ang kwento ng bilya na ito? Puno ng lihim ang bawat sulok nito. Ang lihim ng bilya ay iningatan ni Rolf sa maraming taon. Dapat ba itong ikwento lamang sa isang gabing gutom? Ang kwento raw ng villa ay sa ganito nagsimula. Sa gitna ng dilim ay isang panaghoy ang matidinig sa loob ng lumang villa sa tuktok ng burol. Sino mang magpapadaan dito ay talaga namang kinikilabutan sa lakas ng mga panaghoy. Napabalita na ang villa ay pinamamahayan ng matandang lalaki na malupit at pasimuno ng mga pag-aalsa. Sa sobrang kalupitan ay tinutulos ng matutulis na bagay sa puso ang sinumang mapaghinalaan nito na nagdadala ng salot sa kanyang lugar. Walang mga has ni sumubok na pumasok sa loob ng villa sa pangamba na baka pinamumugaran na ng masasamang espiritu ito, kundi man mapagbintangan na may dalang salot. Hanggang isang gabi ay natagpo ang patay ang matanda sa kanyang tumba-tumba. Natutuyot na at wala nang lamang loob. Nagmistulang tinuyot na ibon ang anyo niyon na pinasaka ng bulak sa loob. Ayon sa mga nakasaksi, ang matanda ay nilapa ng mga nilalang na may mapupulang mata, matatalas na pangil at matatalim na kuko.
Parang slideshow na nagbabalik sa gunita ni Tita Luz ang mga pinatuyot na hayop na nakasabit sa bawat sulok ng vilya. Paano kung pinatuyot na tao ang nakita niya? Sino ang may gawa niyon? Ang makikita sa mata ni Tita Lynn ay labis na takot at pagkamangha na sinalita ng pagtataka ng hinala. Nakakatunaw ang mga tingin ng kaharap na para bang pinagkamalan itong nababaliw. Ang mensahe ay malinaw. Dapat nang tapusin ng lalaki ang kwento tungkol sa vilya. Basang-basa ng lalaki ang naglalaro sa utak ng babae. Her eyes sees something that her brain refused to believe. Magandang gabi. Paalam. His voice is not a voice. Parang nanggaling ang boses sa ilalim ng lupa. Sa muling pagsulyap ni Tita Luz sa kausap, ang nakita niya rito ay morta fascia. Kalahati ng mukha ay tao, kalahati ay bungo. Nanilisik ang mata, nakangisi sa kanya. Nabubuang ba siya? Pero hindi ba sa mga taong buang ipinapakita ang misteryo ng kakaibang nilalang? Namamalit mata ba siya? Sa malikmata ay pinakita ang totoo sa guni-guni. Hindi. May mainit na likido na tumutulo sa kanyang tiyan pababa sa hita sa paa. Dugo. Bago pa man siya nakasigaw ay isang parte ng lamang loob ang lumagpak sa kanyang paa. Winakwak ng lalaking aswang ang kanyang dibdib pababa sa tiyan. Dinudukot ang mga lamang loob. Paano pa siya makakasigaw? Gayong patilitid sa lalamunan niya ay pinatid ng aswang. Sa labas ng bakuran ay nagkakasiyahan ang mga kabataang parang sinasaniban ng masasamang espiritu sa galaw ng ulo at katawan. Taglay ng mga kabataang ito ang lupit sa paghataw sa sayaw. Kung tutuusin ay ang lapit-lapit kay Bea ng mga pangyayari. Walang kamalay-malay ang dalagitang anak ni Tita Luz sa nagaganap sa paglapa sa kanyang ina. Mas focus pa ang atensyon ng dalagita sa grupo ng banda. Sa bawat bagsak ng musika ay humihikayat sa mga party people na igalaw-galaw at igiling-giling ang katawan. Magbasaga ng butlig sa katawan. Itinaas pa ni Bea ang hawak na alak. Hilo na ang dalagita sa dami ng nainom niya. Kasama ang mga kabataang nahihirati sa magagaslaw na uri ng musika. Ang musika ay umaakit ng matinding damdamin, ng galit, ng pag-aalsa. Sa isang sulok ay nandoon ang ilang mga kabataan na abala rin sa ibang bagay. Iba-iba ang itsura ng mga ito. Ang iba nakakostyum ng mga panakot na suot kagaya ng kalansay, zombie at vampira ay mga langot na rin sa alak. Nakakagawa na ng mga malalaswang bagay. Titig na titig naman si Bea sa bokalista ng banda. Ang gwapa niyon. Bagaman tumatapang muka gawa ng itim na eye makeup sa gilid ng mga mata. Pero sa totoo lang, ang lakas talaga ng dating sa kanya ng mga tugtog ng banda. Kahit yata magkombo ang mga bungo at mga headbanger ang mga ulong pugot, sa harapan niya ay talaga namang mapapaindak pa rin siya. Ang galing! Ang galing! Lalo pang kinilig ang dalagita ng kinindatan siya ng leader ng banda. Sa kapal ng usok at galaw ng mga katawang umiindayog ay halos madoble na ang tingin ni Bea. Hataw dito, hataw doon ang ginagawa nila. Nagulat pa si Bea ng isang katawan ng umitya, parang serkerong nagpaikot-ikot sa ere, at nang bumagsak sa lupa ay isa na itong mabangis na hayop. Ay, aswang! Aswang lang ang nakakapagpapalit ng ganitong klase ng anyo. Napanganga sa takot si Bea. Hindi siya basta lang dinadaya ng paningin. Totoong nag-iba ng anyo ang mga taong iyon. At lalong naging totoo ang lahat nang makita niyang nagpapapalit ng anyo ang mga taong kasama niya. Nagsilitaw ng mga lahi ng aswang. Nasindak si Bea. Ang gabi ay nakakatakot na sandali. Ito ang gabi kung saan nagsilipa ng mga aswang sa dilim. Huwag kayong lalapit! Huwag kayong lalapit! Iyong buwelo ni Bea, nagtatatakbo siya. Isa lang ang direksyong alam niya. Ang papasok ng vilya.
Tinawag niya ang ina, malakas. Mami! Halos magtatarang siya sa takot. Tulo na ang luha at uhog niya sa sobrang takot talaga. Tulungan niyo ako! Pero bakit ganoon? Wala na bang nakakadinig sa kanya? Nasa paanan na siya ng hagdan ng matisod ng katawan na nakaharang sa daan. Napasigaw siya nang makita ang nakahandusay na katawan ng ina. Umimpis na ito dahil nagkalat na ang pira-pirasong lamang loob sa lupa. Hindi! Mabaliw-baliw si Bea sa kilabot at kaba. Hindi niya alam kung pupulutin ba ang nagsabog na laman sa lupa o bibirahan na ang takbo para hindi siya malapa ng mga aswang. Nakakapanginig ng laman sa mga gutom na aswang ang amoy ng sariwang lamang loob. Bago pa man nadamayan ni Bea ang katawan ng ina, ay pinagpipistahan ng mga aswang ang tira-tirang laman. Mga walang iya kayo! Layuan yung mami ko! Nangihina ng loob niya. Ito ang pinakamatinding takot na naranasan niya sa tanang buhay niya. Nagsisigaw siya, pero bakit walang boses na lumalabas sa bibig niya? Nasunggaban na ng musikerong aswang ang bibig niya. At parang dila na hungayo na hinimod ng aswang ang mukha ng dalagita. Napaiyak si Bea. Takot na takot siya. Takot na takot. Pilit siyang nagpupumiglas. Wag! Maawa kayo sa akin. Sa mga oras na ito ay tanging kaligtasan na lang ang nasa isip ng dalagita. Pagod na siya. Inipon niya ang natitirang lakas para makawala sa aswang na kumorner sa kanya. Bumuelo siya at buong lakas na tinadyakan sa masilang bahagi ang aswang. Napaigik sa sakit ang tinadyakan. Takbo sa ibang direksyon si Bea. Nakarating pa siya sa lugar ng sementeryo. Nakakapagod ang gabi ng habulan, ang hantingan, ang pagtatago sa nagtataasang talahib, ang pagkakasugat sa matatalas na sanga at ang mga tumusok na bubog sa paang nakatapak. Magtatago pa sana siya sa loob ng nitso pero hinugot na siya ng kamay na may matatalas na kuko. Halos bumao na ang mga kukong iyon sa nagdudurugo na niyang balat. Napaigik sa sakit si Bea. Maawa na kayo sa akin. Napapikit si Bea. Ito na ang pinakamahabang gabi sa buhay niya. Ito na ang gabing puno ng lagim sa mata niya. Isa siyang katakam-takam na pagkain sa mga aswang na hindi yata magtitira kahit buto sa kanyang katawan. Nilapa ng mga aswang si Bea. Hindi na siya binigyan pa ng pagkakataon na muling makasigaw. Saglit pa humagis na ang mga naputol na bahagi ng katawan niya habang pinagpipiyastahan ng mga aswang. Nakapangingilabot ang alulong ng mga aso. Ano yun? Si Vince man ay kinalabutan. Galing siya sa ibang direksyon matapos magmasid at kumuha ng ilang litrato sa malapit na mga nitso. Lumagpak sa kinaroroonan niya ang humagis na braso. Napatalon siya ng masuri ang putol na braso. Saan galing to? Tiyempo namang nakita niya ang natirang ulo ni Bea. Naggumugulong pa sa lupa habang nagpipiesta ang mga aswang sa iba't ibang parte ng katawan ng dalagita. Nasuka si Vince sa nakita. Busog na busog ang ibang mga aswang habang kinakamot pa ang tiyan. Kahit ngatod na ang tuhod, ang eksenang iyon ay hinuling niya sa dalang video cam. Anak ng tokwa. Totoo ba ang nakikita niya? Ang eksenang ito ay higit pa sa mga digital imaging na ginagawa nila kapag may gustong dayain sa horror film. Ang nakita niya ay walang daya. Totoo pala ang aswang. Hindi lang basta kathang isip. Hindi lang basta guni-guni. At totoo pala na ang aswang ay kumakain ng atay, mga lamang loob at sobrang hayop. Aagawan pa yata ng buto, pati ang asong gala. Nakuna ni Vince ang eksena kung paano gutay-gutayin ng matatalas na ngipin ng mga aswang ang pinag-aagawang laman. Akala niya noong una ay naghaharutan lang ang mga ito. Brutal na ang eksenang nang makita na niya ang pagkain ng buhay sa tao. Gusto sana niyang damayan ng dalagita, pero ano ang magagawa niya?
sa kawan ng mga aswang na parang mga kuyog kung umatake at pumatay. Wala siyang kalaban-laban. Napasiksik sa loob ng nitso si Vince na makita niyang umamoy-amoy ang isang aswang. May tao. Ang lakas ng pangamoy nito. Halos pigilan ni Vince ang paghinga. Nararamdaman pa niya ang paggapang ng malalaking daga sa nitsong kinalalagyan. Sa buhay ni Vince, marami na siyang sinuong na panganib. Sa nature ng trabaho bilang photographer ay nandoon muntik na siyang matuka ng ahas. Nahulog pa siya sa kumunoy, nakakain ng burak at nabagsakan ng gumuguhong lupa. Kaya niyang indahin ang sakit na gaya ng kakabali-baling buto. Sakit na parang hinahalukay ang tiyan. Pero ibang usapan na iyong tanggalan siya ng atay, abdo, puso at lapay. Parang sinasabing buhay pa siya ay naiimbalsa muna siya. Saglit pa ay narinig ni Vince ang pagbagsak ng palo ng tambol. Ang mga rakistang aswang matapos mabundat ay humataw na naman ng sayaw. Ang sisiba sa kalayawan. Iyon ang pagkakataong hinintay ni Vince para makatakbo papasok sa loob ng villa. Ang lugar na tanging alam niyang ligtas para sa kanila. May ligtas pa ba nga bang lugar sa ganitong inaatake sila ng santamukal na aswang? Nasuka si Vince nang sa hagdan pa lamang ay nakita niya ang nagsabog na laman. Nakahandusay ang lasog na katawan ni Tita Luz. Kailangang makausap niya ang kaibigan ni Raymond. Sasabihin niya ang nangyari sa tiyahin nito at kay Bea. Panahon na para malaman ni Raymond na ang sinabitan niyang lahi ay lahi ng mga aswang. Walang katao-tao sa loob ng villa. Ang nakita ni Vince ay mga nakahambalang na bote at muntik pa siyang madulas sa likidong gumagapang sa sahig. Inuhaw si Vince. Gusto niyang uminom ng malamig at kahit paano ay maibsan ang paninikip ng dibdib. Wala siyang sakit sa puso pero pakiramdam niya ay mahuhulog ang puso niya sa sobrang kaba. Pagbukas niya ng fridge, nakita niya ang pugot na ulo ni Itang Roy na nakapatong pa sa bandihado. Kalalaking tao ni Vince pero napasigaw siya, napatili, nagtatarang. Ano ba naman itong lagim na napasukan nila? Nakakapaninding balahibo. Sa libro lang niya nakita ang mukha ng aswang. May aswang pala. Ibig sumabog ang utak niya sa sindak. Hindi na niya nagtawag pa, pero nakahagilap ang kanyang mga mata. Kailangan niyang makita ang iba pang kasama na baka wala pang alam sa totoong nagaganap. Hinanap niya ang mga tao sa lahat ng lugar sa bahay. Wala. Nakita niya ang susi sa lagusang pinto. Pinangahasahan niya ang iyong buksan. Ang pinto nang nabuksan ay may hagdan pala papunta sa basement. Hindi na niya kailangang magdala ng kandila dahil may liwanag naman mula sa mga kandilang nagbabantay. Napatakbo si Vince sa pasilyo kung saan nakahilera ang mga silid na hindi niya alam kung tinauhan o pinagmamahayan lang ng kung ano-anong klaseng nilalang. Matapang na binuksan niya ang isang pinto sa pag-asang may makasamahan siya nasa loob. Walang naman. Ang pangalawang pinto ay puno ng agiw na may hawiin niya ay pagulat na bumagsak na kalansay. May nadinig na kaluskos. Sa bandang silid na pinagdalhan ng aswang kay Inang Miling, itinapat ni Vince ang tainga sa pinto. Nakiramdam siya. Dinig pa niya ang tunog ng pagngasab para bang sarap na sarap. Dahan-dahan bigla binuksan niya ang pinto. Napatakip ng ilong si Vince. Nang sa ikatlong pinto ay nakita niya ang bangkay ni Inang Miling na naliligo sa sariling dugo. Habang sa isang tabi ay nandoon ang mama ni Selena na nasa pinakapangit nitong anyo ay subo pa ang bibig ang madugo-dugong atay ng matanda. Suminghasing iyon na makita si Vince. Biglang isinara ni Vince ang pinto at kinandado sa labas para hindi siya hagarin ng aswang. Napakover si Vince sa pintong may nakasabit na kwadro nang makarinig siya ng mga nagmamadaling yabag. Ang napasok ni Vince ay ang silid ni Eve, ang babaeng anak ng aswang. Bawat sulok ng silid na iyon ay nakapaskil ang kuhang larawan ng babae na suot na puti ay may hinuhang nurse ang propesyon.
Nangangatog na sa takot pero pagkuha pa rin ng video ang inatupag ni Vince. Itinutok niya ang dalang video cam sa kabuuan ng silid. Kinunan niya ang mga larawang nakasabit. Kung gayon, nasaan ang babae na nasa likod ng mga larawang ito? Tila karayom na bunton ng dayami na naghahanap parang dagdag na ebidensya si Vince para buuin ang tila pira-pirasong puzzle na naglalaro sa utak niya. Naghalongkat ang lalaki at nakialam na rin sa mga kahon. Isang artikulo sa dyaryo sa ibang bansa ang nakalkal ni Vince. Lumilitaw sa news clippings ang tungkol sa isang nurse sa US na kinasuhan dahil naulihan na kinakain ng laman loob ng buntis na pasyente. Walang patawad, pati sanggol na nasa loob pa ng sinapupunan ng ina ay kinain din nito. Sa isang artikulo ay pinapakita naman kung paano binitay ang nurse sa ibang bansa. Sa mundo ay hindi lang pala sakit ang kalaban ng espiritu at laman, higit pa. Sakit na gawa ng kakaibang nilalang, mga nilalang na mahirap paniwalaan pero alam mong nasa tabi-tabi lang. Nagmamasid, nagbabantay, at sa isang maling galaw, kakainin ka ng buhay. Sa pagkakataong ito ay umiral na ang pagiging mapanuri ni Vince. Ang kabilang silid ang pinasok niya. Ang sundalong anak naman ng aswang ang aalamin niya kung anong lagim ang inihasik. Ang mga nakitang larawan sa silid nito ay sapat na para manghilakbot siya. May kuha ang lalaki na kinakain ng utak ng isang kasamang sundalo. Mas nakakabaligtad ng sikmura ang isa pang kuha nito habang pinapapak ang atay ng mga nakahambalang na bangkay ng sundalong nasawi sa digmaan. Sa isa pang kuhang larawan ay tila pinagmamalaki pa nito ang ginagawang kahayupan. Maraming gamit na naiwan ng sundalo. May mga dekalibreng armas doon at mga pampasabog. Dinampot ni Vince ang Armalite na nakasabit sa dingding at agad lumabas ng silid. Sukang-suka sa mga nasaksihan. Nagtatatakbo siya papuntang banyo. Gusto niyang hilamusan ang mukha para magising na siya sa bangungot na ito. Pagbukas niya sa gripo, hindi tubig kundi dugo ang lumabas. Pag-angat ng tingin niya ay nakita niya ang nakabigting katawan ni Itang Rocco. Wala ng ulo, tumutulo pa ang dugo. Nilagyan ng gripo sa tagiliran ang matanda. Napaiyak siya. Wala silang awa. Gusto niyang yakapin ng matanda na itinuturing na rin niyang ama. Nakakalunos talaga ang sinapit niyon. Lahat na yata ng klase ng horror inasa mata na ni Vince. Gusto niyang pumikit at burahin sa isip ang lahat ng nasaksihan. Pero baka sa kanyang pagpikit ay hindi na siya makakadilat pang muli ng mga mata. Kampanting pinipindot ni Chad ang laruang PSP nang makarinig siya ng matinding kalabog. Kanina pa siya humihiwalay sa karamihan dahil mas gusto pa niyang kinukutkot ang laruan kaysa makigulo sa mga usapan ng mga matatanda. Pumwesto na siya sa tuktok ng villa para feel niya ang kalawakan habang pinaglalaban ang mga karakter sa video game. Muli ay nadinig niya ang kalabog, sinundan ng mga pagaspas. Nagdilim lalo ang paligid at naramdaman niya ang mas malakas na pagaspas sa itaas ng bubong. Bumulaga ang higanting paniki na may mukhang bangenge. Napasigaw si Chad, sigaw ng takot, ngatog sa takot at nagtatatakbo siya pababa ng tore. Hindi siya tinitigilan ng kakaibang nilikha na halos butasin ang salamin ng bintana. Nagkalamat ang salamin, nabasag. Mula sa sumabog ng mga bubog ay lumitaw ang kampo ng dilim. Habol ng habol si Chad. Taong paniki. Sinundan siya hanggang sa pagbaba ng hagdan. Para namang may isip ang hagdan na unti-unting kinakain ng laho habang si Chad ay panay ang hiyaw. Sinunggaban siya ng taong paniki. Pero sa kalikutan ay nakawala si Chad. Naalala ng bata ang karakter sa video game. Wala siyang armas pero sa bilis at liksi ay nagpasirko-sirko siya para ilagan ang kalaban. Isang tirador ang inilabas ni Chad sa bulsa at inasinta ang mga mata ng paniki. Talsik ang dugo, bullseye. Nagtatarang sa sakit ang taong paniki
ang sakit sa tainga ng huni. Parang huramintadong nagwala at kumuha lang yata ng buwelo sabay sunggab kay Chad. Bumaon ng matutulis na kuko nito sa braso ng bata. Sa pagkasindak ni Vince, nakita niya sa bintana na ipinagwawagwagan ng taong paniki si Chad sa labas. Pinasok niya ang isa pang silid na may tirasa para makalabas at bugawin ang higanting paniki. Nakita niya kung paano ituyan ng paniki ang katawan ni Chad sa ere. Tulo na ang uhog at luhang bata sa sobrang iyak. Anak ng maligno, ano bang nangyayari sa mundo? Gusto niyang paputukan ng Armalite ang taong paniki. Pero oras na masisinta, ay mapanganib ding mahulog ang bata. Napakataas at nang babagsakan. Sinigawan niya ito para mabaling ang atensyon sa kanya. Bitiwan mong bata, ako ang harapin mo. Hamon niya, pero ngumisi lang iyon, nakakalokong ngisi. Parang nauupos ang katawan ni Vince sa panghihina, lalo pat parang papel na inihagis ng paniki sa ere ang katawan ni Chad. Ang katawan ng bata ay sinalo ng iba pang paniki, parang bolang pinagpasapasahan. Kung baga sa manlalaro, pinagpapaguto muna bago nang mapagod ay sa ere pinagpipistahan ng murang katawan ni Chad. Sa ngit-ngit, niratrat ng Armalite si Vince ang mga paniking hayop. Uubusin niya ang bala hanggang sa magkakalasog-lasog ang katawan ng mga ito. Nawala na ang mga pagaspas ng pakpak sa ere. Katahimikan. Saglit pa ay nakaramdam ng pagyanig sa paligid si Vince. Nakita niya ang dingding na parang nilalabasan ng mga mukha na pilit kumakawala sa loob. Mga nilalang na gutom at pati dingding ay nilalamon. Napatalon sa kama si Vince nang makitang nagsusulputan ng mga muka sa pader. Para siyang nanonood ng pelikulang nakakatakot, kaya lang sa mga oras na ito ay siya ang pinapanood. Ramdam ni Vince ang init ng hininga, parang may mga buhay na mga mukhang nag-uuslian sa pader. Ubod ng lakas na hinampas niya ang isang mukha. May tumalsik na likido sa pool. Nakabibingi ang sigaw niyon. Ang iba, nakausling mukha ay umungol, larawan ng galit sa mukha. Ang isa, humaba ang mukha at parang ahas na handang manuklaw. Napaatras si Vince, muntik na siyang matuka. Isa pang mukha ang musli. Tumalsik si Vince sa sulok ng sahig, parang inihagis. Kaysa maabot siya, ginawa niya ay hampas ng pamalo dito, hampas doon. Sa tuwing nagsasaktan, ay muling nagtatago ang mga mukha iyon sa pader. Tumahimik, pakiramdaman, ilang saglit pa, muling yumanig ang paligid. Pag-angat ng ulo ni Vince ay may panibagong mukha na umusli sa kisame. May pangil, kasunod ay nag-uslian na naman ang mga mukha sa pader. Hindi pa rin nasiraan ng loob si Vince. Ito ang pinakamadilim na laban niya sa buhay. Ang kalabanin ng mga nilalang na hindi niya alam ang kahinaan. Hampas dito, hampas doon ang ginawa niya. Parang may spring na naglilitawan ng mga muka at bawat mahagip ng pamalo, nakakabingi ang hinaing. May nahagip na tulos si Vince at isang matinding tulos niya sa pader. Hinugot ang isang aswang na nagtatago doon. Nakilala niya ang napatay na aswang. Iyon ang papang ni Selena. Tulalang lumabas ng silid si Vince. Madilim na ang buong vilya na para bang nakikiisa sa dilim na sinapit niya at ang mga kasama. Umupo siya sa tumba-tumba malapit sa terasa. Natatabi niya ng kortina kaya halos anino ay nagtatagong buwan ang nakikita ni Vince. Nakatingala lang siya sa kalangitan na para bang hinihintay na mag-umaga. Alam niya nagkakanlong sa dilim ang kampo ng masasama. Vince! May tumatawag. Sa ngit-ngit niratrat ng Armalite ni Vince ang paniking hayop. Uubusin niya ang bala sa mga ito hanggang sa magkalasog-lasog. Nawala ng mga pagaspas ng pakpak sa ere, katahimikan. Walang sagot. Anong ginagawa mo dyan? Katahimikan. Yumugyog ang katawan niya nang mapusesan ang kaibigan. Vince, ano bang nangyayari sa iyo? Ulit na tanong ni Raymond. Hindi na lumingon si Vince, pero larawan ng panggigigil.
Hindi mo ba alam? Inuulit pa niya. Hindi mo ba alam? Gigil na gigil siya. Parang walang kamuwang-muwang nagtanong. Ano bang hindi ko alam? Linawin mo nga. Hinawakan ni Raymond sa balikat ng kaibigan. Nanginginig ito. Raymond, kinain ng aswang ang pamilya mo. Ano?